Ngayong taon, may 17 holiday sa Pilipinas o yung mga araw na wala tayong pasok. Pero kung magandang balita ang maraming holiday para sa mga gustong magpahinga, may negatibong epekto naman daw ito sa ating ekonomiya. Si Jam Sisante on assignment. 3 beses kada linggo pinapapasok ng kanyang ahensya si Alma. Hindi niya tunay na pangalan bilang promodizer sa isang grocery store. Kung walang pasok, wala ring kita si Alma. Kaya hindi tulad ng ilan na abot tenga ang ngiti kapag holiday. Kabaliktaran ang nararamdaman ni Alma. Delay na yung sahod namin tapos marami pang bakasyon kaysa sa pasok. Kaya lugi kami syempre yung pagkain, sa araw-araw pamasahe pa. Sa ilaw, kuryente. Gustuhin man niyang pumasok, hindi raw siya pinapayagan ng kanyang ahensya. Wala kaming pasok holiday, hindi sila nagpapapasok pag holiday. Takot ata sila magpa-double pay. Sa taong ito, may 17 holiday sa bansa sa bisa ng Proclamation 459 ni Pangulong Noynoy Aquino. 10 rito ang regular holiday, 6 na special non-working holiday at isang special holiday. Mas kakaunti kumpara noong mga nakaraang taon. Pero hindi pa rin nalalayo ang bilang na ito sa mga bansang may pinakamaraming public holidays noong nakaraang taon. Gaya ng Argentina na may 19 na public holidays, Colombia at maging ang mga kapitbahay nating Malaysia at Thailand. Para raw mapasigla ang turismo, ipinatupad noon sa ilalim ng Administrasyong Arroyo ang holiday economics o paglilipat ng holiday sa araw ng Lunes sakaling tumapat ito ng Miyerkules o Linggo. Ang resulta, mas dumami noon ang long weekend at araw na walang pasok. Ang talagang nakikinabang dyan ay yung mga Pilipino na bukod sa Sabado-Linggo, kung minsan meron silang Biyernes, kung minsan meron silang Lunes para bumiyahe. So, ang holiday economics, ang benepisyo nito nakikita natin sa domestic tourism. Pero ang maraming bakasyon, tila hindi raw good news para sa mga kumpanya. Ayon sa pag-aaral ng Institute for Labor Studies, malaki ang income loss o nasasayang nakita para sa mga kumpanya tuwing holiday. Isa sa mga dahilan ang mas malaking labor cost tuwing holiday. Kung regular holiday, may 200% na sahod. So yung ordinaryong sahod mo dodoblehin. At kung non-working holiday naman at kinakailangan pumasok yung manggagawa, meron 30% na premium. Hindi rin daw maganda ang epekto na napapadalas na paghinto ng produksyon sa iba't ibang sektor. Sa production side, especially yung mga manufacturing, yung mga banks, financial institutions, humihina sila. I mean, walang nangyayari, no? Inactive sila. Ang kinita sa turismo, hindi naman daw sapat para mabawi ang nawalang kita. Ang negative effect ng economy from the lack of industrial and financial services activity cannot be made up for fully by the positive activity that happens doon sa tourism sector. Lalo pat napapadalas din daw ang biglaang pagsuspende ng pasok sa disaster-prone na bansa gaya ng Pilipinas. Sa kabila nito, kaliwat kanan pa rin ang nagsusulong na dagdagan pa ang holiday sa pamamagitan ng iba't ibang panukala sa Kongreso. Hindi maikakaila ang hilig ng mga Pilipino sa mga kasiyahan kaya mahalaga ang mga holiday para sa karamihan. Pero dapat ding pag-iisipan kung may naidudulot ba itong kabutihan sa pangkalahatan. Jam Sisante, GMA News.